Pagdating ni Luka Doncic sa LA, naging sunod na target ng team ang paghanap ng isang lehitimong sentro. Para syempre meron pa rin silang presence sa paint kapalit ni Davis. And of course, para may love partner din ang bago nilang superstar. At narito nga, nahanap na nila ito kay 7'2" athletic center na si Mark Williams. Sa shocking trade ng Lakers para kay Doncic, naging kapalit nga nito ang kanilang superstar big man na si Anthony Davis. Dahilan para mabutas naman ang ilalim nila sa kakulangan ng quality bigs. Kahit pa may Jackson Hayes, hindi pa rin magiging enough yun, lalong-lalo na sa playoffs. Isa pa, malaking bagay rin ang isang reliable na sentro para mag-thrive ang opensa ni Luka. Na from now on, isa sa magdidikta ng laro sa team kasama ni LeBron. Kaya nag-search talaga sa market sila Rob Pelinka para makakuha ng big man. At luckily, hindi naman sila na-zero dahil nakuha nga nila bago ang trade deadline. Itong si Mark Williams. Isa itong 23-year-old center, 7'2" at may 7'6" na wingspan. Sa build pa lang niya, magkaka-idea ka na nag-rate na pick-up to para sa Lakers at bagay ipares kay Luka. Pero ang tanong sulit nga ba talaga? Kapalit kasi ni Williams, pinadala ng Lakers sa Hornets ang 17th overall pick nila this year na si Dalton Knecht, defensive stopper na si Cam Reddish, kasama ang kanilang unprotected 2031 first round pick at 2030 pick swap. Maraming mga nalungkot na LA fans dito dahil nangihinayang sila, especially kay Knecht, isang rising star na great shooter na wing. Nakikitaan sana yun ng malaking potential sa team, pero ganoon talaga, kailangan na may bitawan na quality player kapalit ng isang quality player. Sa pagkuha nila rito kay Williams, ngayon may starting caliber big na sila with tremendous potential kagaya ni Knecht. So far this season, almost double-double ang average nito with 15 points and almost 10 rebounds a game. Karamihan sa puntos na nakukuha ng third year big na ito ay mostly galing sa shaded lane. Through offensive rebounds, diskarte sa poste, pick and roll actions at simply paghanap sa kanya ng kanilang playmakers. Kaya masasabing bagay na bagay rin to sa playstyle ni Doncic. Pagagalingin niya pa ito. Nakita naman natin kung gaano naging kasuccessful sina Derek Lively at Daniel Gafford with Luka doon sa Mavs. Yan din ang gustong replicate ngayon ng LA. Mabalik tayo sa measurements. Bukod sa isa siya sa may longest na wingspan ngayon sa NBA na 7'6", may standing reach pa ito na mas mataas pa kay Wemby at 9'9". For reference, 7'4" si Victor at may 8' na wingspan, and yet, mas mahaba pa rin ng 2 inches ang standing reach ni Williams. Tapos again, 23 pa lang din ito. Napakalaki pa ng room for improvement. Tiyak maraming matututunan to kina Luka at LeBron at lalabas ang potential niya ng mas maaga gawa ng experience at IQ ng dalawang superstar na kasama niya. Yung about sa positioning, timing, pagiging okay na role man at marami pa. Sa aga ng career niya, big ito para sa kanyang development na siya magiging starting center ng dalawang ito. Panalong-panalo si Williams dito. Para naman sa Lakers, panalo rin naman sila sa deal na ito. Medyo masakit nga lang talaga yung mga kapalit pero at the end of the day, kailangan nilang gawin tong decision na to. Kahit pa sabihing future ang nasecure ng team with Luka, huwag natin kalimutan na kabilang sila sa best team sa West bago mawala si AD. Meron chance na makapasok ng playoffs. Kaya kung gusto nilang masustain ang laro na yun with Luka, kailangan nila matakpan ng butas sa team. At saktong-sakto naman dun si Williams. Hindi man kasing lakas na AD, definitely magagampanan niya pa rin naman ng ayos ang role na kailangan. Pero sa kabilang banda, syempre hindi naman yan puro positive. Puntahan naman natin ang not so good na side sa player na ito. Question pa rin kasi ang kanyang ability to remain on the floor. Sa first 3 years niya nga, including this season, nakaka-85 total games pa lang siya. Ang konti niyan. Sa aga ng kanyang career, ang dami na kagad na itong history ng injuries. Mostly pa at likod ang tama. Kaya medyo scary ang part na yan para sa Lakers. Incredible na center pero prone sa injuries. Pero mukha namang hindi ganun ka-concern ng Lakers dyan. Sa report ng ESPN, confident naman ang team sa health nito moving forward. Kaya tignan na lamang natin. Sa labas naman ng injury concerns, ang ganda ng nilalaro nito lately. Sa last 10 games ni Williams, 9 na beses itong nakapagtala ng double-digit scoring.
5 pa ron 20 or more points. May 38-point explosion pa nga kontra Memphis na may Jaren Jackson Jr. Kaya hopefully madala niya rin yan ngayon sa LA at maging effective na scorer doon. Overall, great na pick-up to para sa Lakers. Hindi rin naman sila nawala ng mahalagang players para kay Williams. Nagawa nilang masolve ang problema sa center nang di binibitawan ng any kina Reeves, Rui, Vando, DFS at iba pa. As much as valuable si Dalton lalo ang kanyang shooting, may mga players pa rin naman silang kayang punan ang maiiwan niya like yan sila AR. Pero yung iniwan ni AD, urgent na matakpan yun kung gusto nilang mag-compete this season. Kaya naman understandable itong naging move nila. Isa pa, kailangan din nilang gawing happy sa team tong si Luka as early as now. Isa na nga dyan tong pagbigay ng isa sa needs niya na reliable center. Crucial lang i-build nilang team around him at pakikiramdaman niya ni Luka. Kailangan niyang makitaan ng potential ng Lakers na kaya nitong mag-compete para sa championship or at least makitaan man lang ng magandang effort ng front office. At kung hindi o hindi ito maging happy sa ginagawa nila, lalo mas maliit na ang pera sa potential extension niya, baka layasan lang sila nito sooner or later. Kaya let's see kung mag-workout tong lahat para sa Lakers.